Hello, muli po. Nandito na naman po ako na mag-vlog ulit. Ah, Nandito po ako sa ibang trabaho ko po. Na the same time na the same thing na ginagawa everyday. Kasi wait lang po, baka ma-copyright tayo. Hinain ko po yung music ko. Ayun po na kasi po yung isang upload ko po na copyright po siya. Yung nung naglinis po ako sa isang kusina sa isang kusina po ng amo ko. So sayang naman po nakakapagod din po ang mag-vlog. Ayun po, nandito na naman po ako sa kitchen po ng aking amo. Ayan po. Ayan po. Kasi po sa pag maaga po, ang ginagawa ko po, ang trabaho ko ay mga matatanda. Pero sa tanghali po, naglilinis po ako. Kaya everyday po, ilan ng bahay ang nililinis ko po sa afternoon. Kaya itong mga kamay ko po na ito, masasakit na. Minsan, namamanhid na po sa kakalinis. Siyempre po, dito sa Paris, hindi po biro ang maglilinis. Wait lang po ulit. Hindi po basta-basta yung naglilinis. Siyempre po, kapag OFW po tayo, kailangan po malinis po yung ginagawa natin para po maging masaya ang mga amo natin. Ngayon, ito rin pong amo ko po na ito ay mabait din po siya. Wala po akong masabi sa kanya na tsaka good payer din po sila. Friends po yung amo ko. Lalaki, American naman po yung babae. So, ano po sila, mababait po sila, pati po yung mga anak po nila. Kaya, kagaya kahapon, blessed po ako sa mga amo. Kaya ngayon po, maglilinis po ako. Panoorin lang po ninyo kung maglinis dito sa ibang trabaho ko na, ayan po, ayan, nakikita po ninyo yan. Puro mga product po yan, yan. OFW Paris, ayan po, yan. Yan. Dito po, malaki rin po, mas malaki po yung bahay na ito. Kesa doon sa nilinis ko kahapon. Kaya, tiyaga-tiyaga lang po pag may tiyaga. Tsaka sa tulong po ng Panginoon, nakaka-overcome naman po tayo at binibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon. Sandali lang po, wait lang po. Ayan. Ito po, magmamap po ako niyan doon sa salon ng amo ko. Pare-pares po sila ng mga map. Yung isang amo ko po doon. Kasi nakita ko po kasi yung amo ko, bumili po siya ng ganito. Yan, ganito po na timba na may map. So, ito pong timba po na ito, itong map na ito, kapag po binabanlawan, hindi na ninyo na kailangan na ipatuyuin sa kamay ninyo. Dito na lang po, paano ba ito? Ano na lang po ninyo, kaya maganda po itong, ewan ko po kung sa Pilipinas kung meron pong ganito. Wait lang po, ayan po. Ayan. Ayusin. Bukas po yan, babalik po ako dito para magpa-plancha naman ng isang kaperba. Kaya, kayo po mga pinapadala ng pera, ingatan po ninyo. Hindi po kami namumulot ng pera sa ibang bansa. Ayan po. Ang maganda lang po dito sa Paris, mabait po yung mga amo. Ayan. Ito po, ayan. Ito pong ginagamit ko po na ito. Ilalagay ko lang po dito yan, and then, di po ba, may tubig siya. Ngayon, ito lang ang gagamitin ko, umiikot po yan. Kagaya po yung yan. Tignan po ninyo, yan. Ilalagay ko po siyang ganyan, and then,
iikot po siya, yung gagananin ko po yan. O, tignan po niyo umiikot, di ba? So, hindi na po ninyo kailangan gamitin ng kamay. Kasi, ayun nga po, para mas mabilis at saka, syempre iwas din po tayo sa virus kapag ginagamit natin ang kamay natin. Kailangan gag-gloves tayo. May protection po tayo. Kaya ayun po. So ngayon po, aayusin ko muna po yung mga product. Ayan. Ito. Ilalagay ko muna po yung mga product dito. Napagkikita ko po yung mga product. Ayan na mesa, yung mga product po. Ayan po. Ayusin ko muna po yung mga product at bubuksan yung ano. Ayan po. Ayan po. Aayusin ko po ito yung mga product dito. Wait lang po. Maglalagay po ako ng ano sa damit ko. Baka lalo na po sa mga jabel. Ayan po. Maglalagay po ako ng apron. Ay wait. Mali ang pagkalagay po. Ayan. Maglalagay po ako ng apron. Para po hindi. Yan. Maglalagay po ako ng apron. Ay naano itong headband ko. Yan. Maglalagay po ako ng apron. Para naman po hindi malagyan ng product. Itong aking itong aking damit. Siyempre po kahit na tagalinis lang tayo, kailangan maayos din po tayo. Hindi yung porque tagalinis tayo ng bahay, mukha na tayong pulubi. Hindi po ganon. So, gusto po ng mga amo dito yung malinis kang tignan at maayos. Hindi po ba? Hindi po ba? Kaya nga tayo nagtatrabaho para maging maayos tayo at healthy tayo at makabili din tayo ng mga gusto natin. At dito po sa amo ko, pwede din ako uminom ng tubig, pwede din ako uminom ng tea. Dahil yun lang po ang sabi po nila. Depende po kasi sa amo. Kasi pag sinabi naman ng amo na allowed kong uminom ng tea, allowed kong uminom ng tubig, ay umiinom. Pero ako po, ang ginagawa ko po, lagi po may dalang tubig, may dalang tea. Kaya hindi ko na po ginagamit yung, madalang lang po ako umiinom ng tea nila kapag nakalimutan ko. Kasi mahilig po ako uminom ng mga hot tea, lalo na po kapag malamig ganun. Ngayon naman po, may iniinom din po akong tea. Binili ko po ito sa nung isang araw. Tea po siya na anti-cholesterol po. Kasi po, siyempre, iwas po tayo sa cholesterol. Ayun po, kaya, ayan po, pwede wala po siguro inumin. Ayan po, para naman na kasi galing po ako dun sa isang trabaho ko po. Ay, ngayon po, aayusin ko na po. Aayusin ko na itong mga product. Kasi, ngayon ang gagawin ko dito, maglilinis muna ako ng kusina. Kusina muna ang umpisan ko. Pagkatapos ng kusina, yan, maglalagay muna ako ng gloves. Wait lang. Yan. Maglalagay lang ako ng gloves sa kamay. Kasi allergy ako sa praga. Kaya po yung maglilinis ako, may gloves ako sa kamay. Kagayang dati, may na-allergy yung skin ko. May nilagay akong perfume na dinirect ko sa balat ko. Dati kasi dati talagang mahilig talaga ako sa perfume yan. Wisik ako ng wisik yan.
Eh ngayon ang ginawa ko, siguro yung perfume na nabili ko ay malakas o hindi yang ng balat ko. Eh ngayon, dinirect ko yan sa balat ko dito, tsaka dito sa dibdib ko. Kaya ngayon, nagkaroon ako ng yung parang sinasabi nilang vitiligo. Pero konti lang naman kung saan yung part na nalagyan at saka sa may dibdib. Kaya nga yung sa kamay ko rin nalagyan siya. Eh ngayon, dahil sobrang mahal at saka dito sa leeg ko, dahil sobrang, kasi alam naman ninyo, Paris, mahal ang aesthetic yung sa mga vitiligo kapag ka nag-ano ka, sobra talagang mahal. Kaya ngayon, ang ginawa ko, para matakpan yung vitiligo, yung puti, sabi ng doktor, pinaano ko na lang siya, pinatato. Although ayaw ko talaga ng tato. Kasi nga, dahil yung balat ko nga, ayaw ko malagyan ng ano. Ngayon, ginawa ko, pinatato ko siya, pinalagyan ko ng butterfly. Kaya nung pinatato ko na yung vitiligo ko na yun, hindi na siya lumaki. Hindi na siya ano. Kasi, ayun nga, dahil sabi ng doktor ko sa skin ko, na-stress daw yung balat ko. Na ano daw sa perfume na binili ko. Ngayon, merong namang mga nag-ano na puti na vitiligo, pero hindi na sila lumalaki sa tulong ng Panginoon Diyos. Naglalagay naman ako ng cream at hindi na sila. So, ayun nga, pinaano ko na lang yung mga dito sa leeg ko kasi at saka itong dito sa kamay ko. Kasi kung hindi ko sila ipapatato, lalaki sila. So, ang pangit tignan. Kaya ayun, wag kung minsan ang paglalagay ditang tato ay may purpose. Kaya huwag po tayong mag-judge kung minsan. Pero hindi naman siyempre maganda yung sobrang dami mong tato dito, kung saan-saan na. Eh, hindi naman po maganda yun. Ako, ang naging purpose ko po sa paglalagay ko ng tato dito sa leeg ko, tsaka dito sa may braso ko na ayan, flowers po siya, ay dahil nga po na nagkaroon ako ng skin disease na vitiligo. So, noong pinaano ko sa doktor, ang sabi nila, imagine, ang bawat cure daw, ipapainitin lang is amount 400 euro. Papainitin lang. Hindi pa ako sigurado kung yung vitiligo na yun ay mawawala siya kung babalik yung talagang natural skin niya. So ngayon, ang ginawa ko, nag-decide na lang ako na pinatato ko siya. Ayun, although, dahil lalo na ako ay born again Christian, ayoko talaga na may yung balat ko, yung tato. Kaya yun, napilitan lang ako dahil dito nga sa vitiligo na skin disease. Ayun. Kaya ayun lang po ang na-explain ko about dito sa tattoo ko sa leeg. Ayun, kaya ayun po, panoorin niyo po ako. At syagaan. At saka ayun po, please lang po, paki-subscribe and share and like ang aking vlog. Kasi po, nag-charity po ako ng kahit pa konti-konti lang. Sa ngayon po, sa mga kamukha ko ng vlogger na medyo konti pa lang pong kinikita, kapag may mga tinutulungan sila, nagpapadala din po ako ng pera sa kanila, bagamat hindi pa ako kumikita sa YouTube. Pero ginagawa ko na po yung pag-charity kahit pa konti-konti. Kasi sabi nga, sabi ng Panginoon, love one another. Sabi niya, mahalin mo yung kapwa, kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sabi niya, so kahit nasa konting halaga, konting bagay, ay makapag-abot tayo ng tulong, share the blessing. Lalo na kapag kumita na itong vlog ko. Kaya, sa tulong po niyo, sa panonood niyo, sa pag-subscribe niyo, makaka-spread po tayo ng blessing. Sige po, wait lang po, ayusin ko lang po itong mga gamit. Ayan po. Minsan naman po kasi, may mga tao din na minsan, meron ding kwento lang po tayo bang maglilinis. Minsan may mga tao naman po kasi na nahihiya sila, ang hindi dapat ikahiya
ang hindi dapat ikahiya, kinahihiya nila. Pero ang dapat ang kinahihiya, halimbawa yung nakakahiya, ay hindi naman nila kinahihiya. Kumbaga ang positive ginagawa nilang ang negative ginagawa nilang positive. Ang positive ginagawa nilang negative. Ayun, kagaya ng iba, sabi nila ayaw daw nila binibidyo sila. Pero makita mo naman sa mga ibang video, hanep sila, ang dami nilang account sa mga video na nakikipag-flirt sila. Minsan nga, kahit na nga sa mga ayaw nilang pa-video sa church, ganon. Pero makita mo, may mga account silang nakikipag-flirting sila. So, bad po yun. Hindi po maganda yun. Ang pagseserve natin sa Panginoon, kaya naka-video ka o hindi. At lalo na, kahit naka-video ka pa yan, na huwag natin ikahiya ang pagseserve sa Panginoon. At saka yung huwag natin ikahiya yung nagsusong lead. Kasi kung may gift tayo, kailangan gamitin natin yung para sa kapurihan ng Panginoon. Kaya huwag po natin ikahiya na habang nagpupuri tayo sa Panginoon ay binibidyo tayo. Kasi marami po ang may encourage nun. At huwag po natin ikahiya na habang nagsusong offering po tayo ay binibidyo tayo. Dahil para na rin po tayong nag-evangelize. Kasi yung kinakanta po natin ay makalangit na kanta, is worship, praise and worship po. Ayun po, samahan niyo po ako sa paglilinis. Ayun po, ayun po yung sandali po para po makita yung lababo. Nakita na ba yung ayun po, yung lababo. Pupunasan ko muna ito lang mesa. Okay. Punasan ko lang muna ito lang mesa. Ayan po, ganyan po ang everyday life ko po dito sa Paris. Sa maaga, caregiver ako. Sa tanghali, naglilinis ako. Kaya nga po, minsan pag uwi ko, siyempre hindi na po tayo bumabata. Pag uwi ko, parang hindi ko na mailakad ang aking mga paa. Pero sa tulong ng Panginoon, binibigyan tayo ng kalakasan. At saka, siyempre, mga kababayan sa Pilipinas o dito man sa Paris, kahit na sobrang busy tayo, huwag natin kalimutan yung para sa Panginoon. Yung pagpupuri natin sa Panginoon, yung pagsamba sa Panginoon. Yung pagsimba, panalangin. Kasi yun lang ang kalakasan natin, yung pananalangin. At saka yung pag-church. Ako nga noon, hanggang ngayon, ako pag hindi po ako nag-church, parang hindi kompleto ang buong linggo ko. Kaya ako noon pa, hindi naman sa pinagmamalak ko. So God be the glory. Hindi mo talaga ako mapapa-absent sa church. Kahit na nung hindi pa ako nagsosolid. Talagang lalo na kapag malayo ka sa pamilya. Kumbaga, ang ko dito sa Paris, ang buhay ko, kumbaga sa after nung siyempre, nagkaroon din po ako ng mga fail din po ako. Yung mga wrong decision ko, ganun. Pero nung talagang kinold na po ako ni Lord, magbuhat po noon, siguro kung ilang taon na po ako dito sa Paris, halos yung 85% ko po ay church trabaho lang. Kasi hindi rin naman ako masyadong mahilig sa mga outing ganun. Hindi ako mahilig kasi iniisip ko muna yung gastusin. Pero hindi naman masama yung mag-outing. Hindi ko naman minamasama yun, mga kapatid. Kasi nag-outing din naman kami sa church eh. Pero siyempre, hindi naman lagi. Tsaka hindi rin ako mahilig sa mga labas-labas na restaurant.
Nagre-restaurant kami mag-asawa, tsaka kami sa church, pero madalang lang, pero hindi yung tuwing weekend. Kasi minsan, mas masarap yung magpahinga ka sa bahay, may gagawin ka, o kaya mag-meditate ka, magbasa ka ng Bible, ganyan. Lalo na kung may ministry ka, kailangan mong bigyan ng panahon yung ministry, lalo na kung nagsusungit ka o may katungkulan ka sa ministry. Ako po, hindi lang po sa pinagmamalaki ko. Yung asawa ko po, pastor. Kaya ayun po, yung halos yung ano po namin sa church po talaga, at saka yung gawain po sa church. Kumbaga sa ano po, kumbaga sa pleasure, alos wala naman po kami pleasure. Kumbaga ang naging buhay po namin sa church lang, tsaka sa trabaho. Pagkatapos magtrabaho, yan, uuwi. Tapos yun, gagawin mo yung kung ano yung mga gawain mo patungkol sa church, ganun. Ganun po. Pero masaya po yung ganun na buhay, ganun. Kasi, lalo na ako nga. Sabi ko nga sa sarili ko, yung mga ginagawa ko patungkol sa Panginoon, talagang kulang na kulang pa. Sabi ko, kung yung kabataan ko, puro kapasawayan ang ginagawa ko. Ngayon sabi ko nga, salamat sa Panginoon at inalis niya ako sa ganyung mga kapasawayan. Kaya ngayon, sabi ko, bagamat hindi naman natin kayang bumawi sa Panginoon, kay Lord, pero sabi ko kay Lord, Lord, sabi ko, gagawin ko ang ano yung kaya ko, yung talagang i-dedicate ko yung life ko sa Kanya, sa pagsiserve sa Kanya. Ngayon, kapag dinedicate natin ang life natin sa pagsiserve sa Panginoon, siyempre, priority natin siya sa buhay. Hindi yung mas priority natin. Sabi niya, put God first before anything else. Kasi Lord naman, hindi naman niya tayo pabayaan. Kaya ayun po, ganun po ang buhay ko sa Paris. Kaya nga, salamat naman sa Diyos at nagkaroon ako ng kaagapay dito sa Paris, yung asawa ko. Kasi mayroon din yung single mother sa 5 anak. Kaya, ayun po. Linis-linis lang po tayo. Orasan ko po yung ano. Ayan. Manood lang po kayo sa paglilinis ko. Ito po yung product sa lababo ng amo ko. Ayan. Pero yung amo ko po, nandito po siya, lumabas lang po siya. Mamaya yan darating na po silang mag-ama. Pero yung babae po, wala po siya, nasa New York po siya. Pero yung mag-ama po, nandito po sila. Kaya po, iinumin ko muna po yung aking tea. Ayan, makintab po. Makintab ka lang, pakikintabin ko po ito. Kasi, ayan.
hindi po ako nagsasalita, makinig po kayo ng music. And then, panoorin niyo po ako sa ginagawa ko. Nililinis ko po kasi itong lababo. Ako, malaki po itong bahay na ito. Mamaya yan. Pagkatapos po ng kitchen. Pupunta po ako doon sa salon. Bale, ang kwarto po niya is tatlong malalaki. Pero yung iba po, bukas po tatapusin. Kasi dito po, 3 hours lang po ako dito. Tapos bukas 3 hours din po. Pero hindi naman po makalat yung amo ko dito. Kasi naglilinis din po siya, lalo na. Medyo ngayon lang po makalat. Kasi wala po yung wala po yung asawa niya. Siyempre, alam niyo naman po pag lalaki. Wala namang alam maglinis ang mga lalaki. Ayan. Ayan. Ito naman yung paglinis po sa kalang niya. Kasi yung kalang niya, yung electric na black na Ayan. 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 Kita niya, binubuhusan ko ng Kaya, kayo diyang mga nasa Pilipinas, ayan tingnan niyo yung ginagawa namin dito na OFW. Maghapon, kaya nga kapag uwi ko, inihingal na ako dahil sobrang pako. Ayan. Siyempre, habang naglilinis tayo, inaalsa natin ang mga gamit. Hindi pwede yung maglilinis ka, yung bang parang dito lang, yung nakalabas lang. No, hindi ganun po. Ayan, inaalsa mo. Ayan. Ayan ito. Tatabi ko muna itong mga tubig para makita ninyo yung ginagawa ko. Ayan. Ayan. Kaya yan ito. Iaalsa ko. Kahapon, yung terrace ng bahay ko, ang nilinis ko. Itong trabaho ko na ito, malayo sa bahay ko ito. Ito yung sinasabi kong hindi malapit sa bahay ko na yung mga trabaho kong pang maaga na matatanda, doon lang sa malapit sa trabaho ko. At saka yung linis ko, 2 linis ko ang malapit lang sa bahay ko. Yung dalawang linis ko doon ay magkapit bahay lang sila. Yun ang maganda, napaka-pabor sa akin. Pero ito, malayo siya. Siguro nagbibiyahe ako ng 1 hour. Pero okay lang. Ito, 15 years ko na silang amo. Okay lang kasi mabait naman sila. Tsaka sulit naman yung binabayad sa akin. At tsaka dito, kahit pagtapos na ako sa trabaho, dahil matagal na ako sa kanila, ay 15 minutes before, umaalis na ako. Wala reklamo. Pero minsan naman, kapag naman talagang marami ang ironing, pag nag-overtime akong 30 minutes, sinayaan ko na. Hindi ko na pinababayad. Kasi nga, minsan kasi umaalis naman ako ng minsan 15 minutes, 20 minutes, gano'n. Pag walang masyadong trabaho. Gano'n ang relasyon namin mag-amo. Wala akong masabi sa kanila. Lalo na pag friends. Pupunain yan. Binalawang ko muna yung basahan ko. Siyempre, kailangan lagi na babalawan ng basahan. Ayan.
Yan, ganyan po ang paglilinis. Inaalis yung mga mga laman ng ayan, tignan niyo. Tignan niyo, inalis ko. Dati ang daming nakalagay diyan, inalis ko muna para sila, malinis ng mabuti. Yan. Ngayon, ibabalik ko na sila. Yan. Ay, pupunasan ko muna ng tuyo. Yan. Siyempre, pagkatapos ko pinunasan ng basa na may product, pupunasan ko muna ng tuyo. Yan. Ay naku, pag ako umuwi sa bahay namin, talagang ako ay naamin ko po, maselan ako sa bahay. Kaya nga dito sa bahay ko sa Patos. Kapag sa Pilipinas, ay naku, sa CR, maselan ako sa CR, sa toilet, at saka sa lababo. Ayoko yung naninilaw, ganon. Hindi. Mas maganda naman yung maselan eh. Hindi sabihin, maselan ka sa bahay, malinis ka. Pag maselan ka sa bahay, malinis ka sa katawan. Ayun, ibabalik ko na itong mga itong mga gamit, ibabalik ko na. Itong mga nila, ibabalik ko na yan. Ayan, tinanggal ko na. Ngayon, ito na naman. Ay ako, ang bigat naman nito. Kailangan bilisan ko ng konti. Kasi dito part-time ako eh. Tsaka dapat kapag part-time ka, mabilis kang kumilos. Kapag babagal ka, lalo na. Kapag malaki ang bahay. At saka kung hindi mo alam sunod-sunurin ang trabaho mo bilang part-time, ay maaano ka sa oras. Yung magkukulangan ka sa oras. Kailangan mabilis kang kumilos. Pero ako, dahil matagal na ako dito sa Paris, alam ko ng pagsunod-sunurin ng trabaho ko. Alam ko nang i-organize. Kahit gaano pa yung kakalat, sabi nga. Kahit gaano pa yung kakalat, kapag ma-wisdom ka sa paglilinis, madali na lang. Siyempre, kailangan may paraan. Gamitin natin ang wisdom natin para mabilis tayong makatapos. Ayan. Ngayon, ibabalik ko na ulit itong mga botel nila, mga bote. Botel kasi sa French eh. Itong amo ko, masyado sa maraming iniinom. Hindi ko alam kung ano na naman ito. Dami nilang iniinom na gamot. Ayan. Ayan. Aayusin ko ngayon itong lalagyan niya ng tea. I-organize ko. Yan, sandali lang. Tapos, the same thing, kagaya nung ginawa ko kahapon, ayun, yung mga cupboard, nililinis ko ng ganito dahil may mga manti-mantika. Siyempre, kailangan pupunasan ng basahan na may product para mawala yung mga fingerprint ng mga cupboard. Ayan. 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 Kailangan para matuwa yung mga amo ninyo, lagi ninyo lilinisin yung mga cupboard, yung mga fingerprint. Yan. Kasi siyempre kaya sila nagpapalinis ng bahay dahil gusto nila yung perfect na linis. Yung malinis talaga. Kaya sa akin wala silang masabi. Kaya
Kaya thanks God sa binigay na wisdom sa akin ni Lord sa paglilinis. Yan. Lalagay ko na dito ito. And then, siyempre pagkatapos, patutuyuin ko na ito. Patutuyuin ko na. Yan. Tutuyuin ko. Mamaya, magbabacuum ako. Pero siyempre, yung pagbabacuum ko, hindi ko pwedeng yung kasi baka maka-copyright tayo. Ayun. Kaya yun po, tapos na akong maglinis dito sa kusina. Kaya magpa-vacuum muna po ako. So, paalam na muli. So, see you next time sa aking vlog. Ayun po. Nalinis ko na po. Ayan po. Ayan, tignan ninyo. Oh. Ang linis na ng kumikintab na po yan. Yan. Malinis na po. Ngayon, itong niya, dahil medyo ang gagawin ko sana, makikintabin ko muna pala ito. Pakikintabin ko pala ito. Ayan. Kasi kapag pinunasan mo ng may basa, tignan ninyo, di ba, ang kintab. Kasi, ang nilalagay ko lang itong Ajax lang. Ito Ajax, yung panglinis ng bintana. Ayan, tignan ninyo, makintab na siya. Kasi minsan, siyempre, kapag nagtotoast sila ng mga tinapay, nagkakaroon ng fingerprint. Dito sa OFW sa Paris ganyan hindi basta-basta ang naglilinis. Baka akala niyo kagaya sa Pilipinas kapag nilinis yun ng kusina, ganun. Pero yung mga electronics na gamit, hindi naman ninyo nililinis talaga. Tignan niyo, di ang linis na niya. Ayan, wala na yung mga fingerprint. Ayun. So, ayun, para matapos. So, ngayon po, para matapos ko na po yung mga ibang linisin ko, dahil malaki pong bahay na ito, sa muli po, salamat po sa panunood. Huwag po sana kayo magsawang manood. God is good all the time. Please po subscribe and share and like and comment po sa aking po vlog. Okay po, bye-bye po. God bless po.